Hello guys, good morning and welcome to my YouTube channel. This is Richard Mix TV. And for today's video ay as usual ay mag-check din naman tayo ng mga lightings dito sa harapan ng bahay ng aming amo. So yan nga guys, makikita nyo na gumagalaw na naman yung isang poste ng ilaw dito, itong 1 meter sa perimeter. At yan, kumuha nga ako ng battery drill upang tanggalin yung tornilyo rito dahil ito ay kinalawang na. Sa sobrang tigas niya, hindi na maluwagan. Kaya ang gagawin natin dyan ay sisirain na natin yung kanyang tornilyo dito sa may ibaba ng ating ilaw dito sa perimeter. So ayan guys, tignan nyo, akala nyo madali lang yan, pero napakahirap tanggalin ng tornilyo na yan. At yan nga mga idol, ay natanggal na natin itong mga tornilyo rito. Kita nyo naman, kinakalawang na talaga at hindi ko na natanggal yung mismong dulo ng mga tornilyo na yan dahil sa sobrang kalawang. So ngayon, ayan na yung ating tinanggal na ilaw dito. At siyempre, i-flex naman natin yung ating maintenance electrician dito sa bahay ng amo namin. Kita nyo naman, poging-pogi at gwapong-gwapo. Ready na! So yan mga idol, at balik tayo sa ating ginagawa dito sa perimeter lights. Ayun, sinubukan ko itong sustahan at lagyan ng panibagong wires, pero bigo tayo na magtagumpay na maisuot itong ating pangsusta dahil siguro ay nasunog na yung pipe nito sa ilalim. Pero sabi nga, try and try until you succeed. Pero ayan, tignan natin guys kung may susutin natin itong ating susta dito sa kanyang pipe papunta ron sa kabilang ilaw para malagyan natin ng panibagong wires ang ilaw na ito. Kasi ito ay naka-expose na at kinaklubang ko lang ng mga bato dito yung kanyang exposed na pipe dahil hindi nga ito malagyan ng panibagong wires. So yan nga mga idol, at unsuccessful tayo sa pagdalagay ng panibagong wires dito sa ating ilaw sa perimeter dahil talagang barado na ang dating pipe na nakalagay sa kanya. So nung nakaraan, ito ay nakuhanan natin ng wires na talagang nasunog sa ilalim dahil dito ay dinadaanan ng mga sasakyan. Siguro nayuyupi na yung kanyang pipe sa loob at nadudurog na yung mga wires natin, kaya ito ay nagdikit-dikit na sa loob. Kaya napakahirap ng lagyan ng susta at lagyan ng panibagong wires. At yan nga mga idol, no? At kinakabit ko na yung mga bagong tornilyo para sa ating stand ng ating perimeters light. So yan, inihigitan ko na siya at kita niyo na hindi na masyadong gumagalaw. So ganyan lang ang gagawin natin ngayon. I-fix natin yung mga dapat i-fix. Nang sa ganon ay kumita naman tayo nang naayon sa ating trabaho. At kayo ba mga idol ay naniniwala sa kasabihan na kung hindi mo kayang higitan, huwag mong siraan? Yan, magsikap tayo na matutunan din kung ano yung natutunan ng iba at huwag nating kaingitan kung ano man yung nagagawa ng ating kapwa. Tayo'y magsikap upang matutunan natin yung mga trabaho na hindi natin nalalaman o hindi pa kaya ng ating kaisipan. At alam nyo ba mga idol na ako ay nagsimula din sa pagiging isang hindi marunong o walang alam dito sa pagiging maintenance electrician natin dito sa Saudi. At ako ay nagsikap lang upang matutunan ito at hindi ko kailangang siraan yung mga tao na mas higit na nakakaalam sa trabahong ito. Ako ay nagsikap na magtanong, nagpakumbaba ako upang malaman ko at matutunan sa kanila yung mga bagay na hindi ko pa nalalaman about sa trabaho ng isang pagiging maintenance electrician. So hanggang sa natutunan ko ito at patuloy pa rin akong nag-aaral ng mga hindi ko pa nalalaman na koneksyon at na pag hindi ko ito kayang gawin ay nagtatanong pa rin ako
sa higit na nakakaalam sa akin. So ngayon mga idol, balik tayo dito sa aking ginagawa. At makikita nyo, nangalagyan ko na siya ng wire nut, ang mga wires niya. At hindi nyo napapansin at hindi ko rin napapansin na kulang yung wires na ating nilalagyan ng wire nut at ang ating electrical tape dahil hindi napasama yung wiring ng ilaw. So yan, nabangan nyo mamaya dahil ulitin ko ulit yan. So hindi naman porket tayo ay marunong na sa trabahong ito o bihasa na sa trabahong pagiging isang maintenance electrician ay hindi na tayo magkakamali. So yan, mamaya mapapansin natin na hindi nakakabit yung wire ng ilaw. So yan, tignan nyo, napansin ko na yan, kulay itim na wire. Ayan o, tinuro pa ni Kolokoy. At yan, tatanggalin ko yung kanyang electrical tape at yung kanyang wire nut para maisama itong cable na kulay itim na para sa ilaw. So yan nga mga idol, at tinanggal ko na ulit yung kanyang electrical tape at yung kanyang wire nut para ilagay yung cable na para sa ilaw. So yan, ganyan talaga pag minsan tayo ay may nakakalimutan o nagkakamali. So kailangan natin tanggapin yung ating pagkakamali at para sa susunod ay matuto tayo dahil pag hindi tayo nagkamali ay hindi rin tayo matututo. So yan guys, balutan ulit natin ng electrical tape yan pagkatapos natin ilagay yung ating black cable na para sa ilaw, yung kanyang line 1 at saka yung kanyang line 2. So yan guys, ganyan ang trabaho ng siyang maintenance electrician. Alright! So ngayon mga idol ay babalik na natin itong kanyang pinaka-frame ng ilaw. So yan, ingatan lang natin mabuti yung mga wires niya at baka maipit. Ayan ang pagsisimulan ng tag-spark o problema dito sa ilaw na ito. Kaya kailangan pagsusuksok natin ng kanyang frame ay maingat tayo na hindi tamaan o hindi maipit yung kanyang mga cable sa loob upang maiwasan ang pagkaipit ng ating mga cable dito sa loob ng frame at hindi siya mag-spark. So yan mga idol, tapos na ang ating ilaw na ito. So ito na guys ang ating finished product. Ayan, hindi na siya gumagalaw ngayon. Alright, at yan na mga idol, dalagyan natin ang dalawang tornilyo sa gilid. At yun yung kapalit ng kinalawang na tornilyong nakalagay sa kanya. So yan guys, okay na sa alright. So balik na tayo guys doon sa lilom at sobrang napakainit na ngayong oras na ito. Oras natin dito ay mag-11 o'clock na ng umaga. So yan guys, balik na ako dito sa aking Arabia o tinatawag nating pushcart. Ayan, narito yung aking mga gamit at tayo ay babalik na sa loob. So eto na ang inyong maintenance electrician at naglalakad na papasok dito sa my basement. So yan na nga idol. At tayo ay magpapahinga na. Ayan, pakyut pa si Kolohoy. Kira naman. O, ayan na. Para din namang nagtrabaho. Diba? Kailangan natin magtrabaho para makasweldo. Dahil mahirap naman yung trabaho tayo ng trabaho ay wala namang sweldo. So yan guys, thank you for watching.